ibang mga lansangan ngayong gabi, Lunes, December 4, 2023. O dito lang kayo lagi manood mga guys para lagi kayong meron kayong idea sa mga lagay ng trapiko sa iba't ibang lansangan mga guys. Ngayong gabi na naman, rush hour, pauwi na tayo, alas 6:30 oh. Alright, alas 6:30 na yung ating pag-uwi. Woohoo! So ito ay boundary ng saan ba? Saan ba ito? Ito ay Makati City, di ba? Makati City. Ay, boy! Oh, traffic pa. Ayan, sige, kahit magdamagan tayo, walang problema. Lusot! Motorcycle riders! Lusot lang kayo ng lusot, sige! Bicycle riders, lusot din! Huwag kayong magpatalo sa motorcycle riders. Balita ko, mas mababait daw yung mga joyride motorcycle riders kaysa sa mga angkas rider. Ano, angkas rider? Papatalo ba kayo? Eh, mababait daw yung mga joyride riders eh. Mabait daw eh, kumpara sa may movie tsaka sa angkas eh. Mabait daw yung joyride riders. Joyride riders, mababait daw kayo, marami nagsasabi. Mga pasahero eh. Mas mabait daw kayo kaysa sa angkas rider tsaka sa movie rider. Totoo ba yun? Naku, mukhang may conflict yan Mukhang maraming sasakay dyan sa may joyride dahil mababait daw ang mga joyride rider. O ano masasabi nyo? Kwentuhan nyo naman ako kasi mga angkas rider tsaka movie rider. Aba, marami nagsabi sa akin. Bulungan nyo rin kasi ako para patunayan natin na BGC na kayo ay mababait. Marami nagsasabi, marami nagkukwento sa akin mababait yung mga joyride rider. Okay, so dire-diretso lang tayo mga guys. Ito loto namin ito Tulad tayo ng go ngayong gabi. Ngayong gabi! Matatraffic ba kaya ako? O hindi naman. Hindi naman siguro. Siyempre oras na ng pagkain ko kaya hindi ako itatraffic. Mabuti mo, sige, hindi na ako makapag-report talaga ng traffic ko sa iba't ibang lansangan na aking tinatahak. Ano bang masasabi nyo mga angkas rider at movie rider, motorcycle rider mababait daw yung mga joyride motorcycle riders. Ano bang diyan? Ano bang masinyo? Marami lang nagsasabi na mababait ang joyride rider Makilali West. Ay nako, modernization jeep, ang bagal mo pala Puti pa yung jeep, kaskasero. Bagal ka. Papautang nyo yung modernization jeep. Loko-loko talaga yung gobyerno kayo. Ipapautang nyo, we have to modernize our jeepney. Okay? Uhulihin nila ang mga jeep na lumang jeep. Uhulihin nila. Tapos mapipilitan yung iba na kumuha ng modernization jeep. Ngayon, itong jeep na to ng mga luma, Pilipinas, gawa ng Pilipinas yan. Kasama na sa kultura natin. Okay? Ang jeep ng mga luma. Sino ba ang hindi nakakasakay ng jeepney? 'Di ba? Mapamayaman, mahirap, mapaano mang kurso ng mga tao, mga profesional, hanggang sa pinakamababang estado ng tao ay nakasakay na ng jeep. So ngayon i-modernize sabi ng gobyerno. Anak ng tipaklong, anak ng sardinas, anak ng teteng. Ang modernization jeep gawa ng China. Jesus, Mary, Joseph. Jesus, Mary, and Joseph, forgive them.
Gawa ng China ang jeep na gusto nila itinutulak na ayan, modernization jeep daw. Modernization. Gawa ng China yan eh. Nasaan ang piyesa niyan? Pahirapan ng piyesa, di ba? Pahirapan ng piyesa niyan. Oh. At the same time, umaabot ng 1.8 hanggang 3 milyon yan eh. Ha? Sa pagpapautang nyo sa mga driver, tsaka sa may-ari, sa operator. 1.8 million hanggang 3 million pinapautang nyo. Okay? Anak ng tinapa. Samantalang ang jeep, konting paayos na lang yon. Kung gusto nyo talaga ma-implement, kayo dyan, LTFRB, LTO, ano ba, DOTR, kayo talagang makasalanan sa mundong ibabaw. Alam nyo kung bakit? Ang jeep, hindi nyo iniisa-isa. Kung gusto nyo talagang ipagandahin, diba? Magbantay kayo, mga tail light, brake light, signal light, yan ba ay nakarehistro, diba? Doon kayo magbantay para kung yan ba ay roadworthy pa, pasado ba siya, maganda ba yung magulo, maganda ba preno, may seatbelt ba? Maganda ba mga upuan? Yan ang dapat bantayan nyo mga enforcer ng jeep para mapursige ngayon ang mga driver at operator para pagandahin nila ang jeep. Kasi kung lagi mo hulihin yan dahil maraming violation, mapipilitan yan sila magpaayos. Pati ang pag-change oil. Gusto nyo, i-obligahin nyo na ipakita ang ipapakita kung paano pina-change oil. Yan ba ngayon kung hindi na mapakita, sasabihin, kunyari, hindi sila nagpa-change oil sa mga maintenance service, okay, ang mga jeep, okay, wala sila papakita. Sasabihin na sarili nila nag-change oil, sige, ganito. Kung hindi kayo pumasa doon ngayon sa may kunyari, smoke belching kayo, ibig sabihin, ilang taong kayo hindi nagpa-change oil kung smoke belching kayo. Diba? Jeepney driver, wag kayong sa totoong usapan lang diba? Ang tambucho nyo, pinapabugahan nyo yan sa car wash, okay? Pinapabugahan nyo ng pressurized water. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin madumi ang tambucho nyo. Makina yan mismo talaga, hindi kayo nagpapa-change oil. Diba? Yun na lang nga sikasuin nyo, change oil. Tapos, wala namang aircon yung jeep nyo diba? Kaya hindi man siya matrabaho, kaya matagal So matibay, magandang quality ng mga jeep na yung mga makina niyan. Unlike din ikumpara mo sa modernization jeep na itinutulak ng gobyerno, yan ay made in China. Saan tayo kukuha ng piyesa yan kapag masira? Siyempre araw-araw yan hinaharabas sa mga ng mga chuper para sila ay makabawi at kumita naman, pambili naman ng boundary, pambayad ng boundary at bili ng crudo, diba? Kaya sila todo harabas sila sa kalsada. Ngayon kapag masira, ano nila diyan? Saan ang pamalit na piyesa? Kasi nga made in China yan, diba? Kayo naman sir, kayo talaga para lang kayo kumita, tinutulak nyo, kayo din nagninegosyo dyan ininegosyo nyo, bibili nyo yung ganitong unit, magbumili kayo ng thousands, tapos ipursigihin nyo yung mga operator, tsaka mga driver na maghulugan ng ganito, hulugan yung ganyan. Pero kayo na mismo, kayo na nag-provide nyan, may pera kayo dyan, nininegosyo nyo diba? Kumikita kayo ng how many million, magkano lang naman yung kukuhanin dyan sa kukuhanin nyo sa may China, bibilin nyo kasi made in China, mura syempre. Tapos ibibenta nyo, papautang nyo sa chopper at sa operator pagka mahal-mahal. Diba, itinutulak nyo yung sarili nyo interest, pinagkanulo nyo yung sarili nyong bayan, bansang Pilipinas. Diba? Baka yung kayong dyan, kayong mga nasa poder, nasa gobyerno, baka hindi pa kayo marunong magkanta ng Pilipinas kung mahal at ang ating lupang hinirang. Diba? Huwag nyo ipagkanulo ang ating bayan, ang ating mga kababayan. Diba? Gusto nyo man itangkilikin ng mga chopper, ng mga driver, ng mga ano ba ito? Gusto nyo tangkilikin ng mga operator ang gawa ng China, samantalang ang sariling gawa natin na jeepney, gusto nyo iburahin na sa kasama na sa kultura natin yan? Anong klase kayo? Pilipino ba kayo?
'Di ba? Jesus Mariosip naman, oh. Ganda-ganda ng ano dito, ng Christmas decoration ng Taguig, oh. Oh. Hindi pa ako nakalibot ng Quezon City. Kapag ka nalibot na ako ng Quezon City, ganda din ng mga parol nun. O, isa Taguig dito. O, siya nga pala. O, ito, kampo to ng sundalo. O, ito, maliwanag dito, maliwanag dito. Maya-maya, madilim na dyan. Taguig. Hinold up dito ang ilang beses na yung 7-Eleven, eh. Taguig. O, ano yon? Sampal ba yon sa sandatahang lakas natin? Hinold up ang 7-Eleven dyan sa kampo ng sundalo. Sa Philippine Army. Headquarters, Fort Bonifacio, Bayani Road. 3 beses. O, nung isang araw. Kagahapon, ano ba kagahapon? Ano ba kagahapon? Sabihin nyo kasi kung ano kagahapon. Ngayon ay Lunes. Ano ngayon? Linggo. Nung linggo. Nung Sabado, hinold up ang 7-Eleven. O, ito maliwanag to dito, eh. Diba? O, dito entry point, papuntang Loton, dito sila dumaan ang mga hold-upper. Ilang beses na yan, oh. Pangatlong beses na hinold up sa isang taon yung 7-Eleven. Ano na? Itong 7-Eleven, sana. Hanapin natin 7-Eleven. Ito yung 7-Eleven na to. Ayan. Yan ang 7-Eleven na yan, no? Katabi ng Chambi tsaka City Park Hotel. Hinold up. Diba? Yan, hinold up yan. Nung Sabado. Ano ba naman? O, kampo ng sundalo itong Bayani Road, eh. Lakas ng ano nyo, Ang kapal ng mukha nyo, mga hold-upper kayo, Hindi ba kayo, iniinsulto nyo yung sandatahang lakas natin, Oh, yung pulis na nung nakaraan, yung na-hold up yan, bago pa lang na-hold up yung sinabi ko ngayong Sabado, bago pa lang na ano yun, nung na-hold up yun siya noon, sa amin na ganyan, eh. Sa amin nag-imbestiga kasi marami kaming CCTV, eh. O, yung investigador na yon, investigador na 2 pulis na yon, dito sa amin pumunta yan, nag-imbestiga sa CCTV namin. Diba? Dito sila pumunta noon, yung 2 pulis na investigador. O, pero doon para dumaan yun sa kabila, kaya wala kami nakita, ni-replay namin, ni-rewind namin lahat ng camera. Diba? Doon sa kabila dumaan, sa may Loton yun, hindi dumaan dito, walang may nakita, eh. O, so maraming salamat mga guys. Jollibee ganda, oh. Jollibee ng Bayani Road, mga guys, napakaganda. Ay, ito rin, oh. Ang bongga-bongga din ito, oh. Ayan, oh. Sino kaya may-ari ng bongga-bongga ng